ika-36 na kabanata. Habang naririnig ni Beast ang sinasabi ng nasa harapan niyang malaking taong buhaya, habang sinasabi nito ang ginawang pagpatay sa mga nakapunta ritong tao noong 1 taon, at habang ipinapakita nito sa kanya ang saya nila sa kanilang ginawa, ay biglang nagdilim ang paningin niya ng mga sandaling iyon. Ikinuyom niya ang kanyang kanang kamao. Napakahigpit noon na tila punong-puno ng galit sa hayop na nasa kanyang harapan. Ang paligid ay biglang hinangin at ang ilang maliliit na buhangin at bato sa kinatatayuan nila ay tila gumagalaw ng bahagya dahil sa mahinang pagyanig doon. Ang silver aura ni Beast, hindi niya namalayang napapaikutan na nito ang kanyang kanang kamao. Dito'y minata niya ang nasa harapan niyang hayop at nangalit ang kanyang ngipin dahil sa galit. Bago pa man makita ng hayop na ito ang kanyang suntok, ay huli na ang lahat. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Beast sa taong buhayang nasa kanyang harapan. Bumao ng kanyang kamao sa makapal at matigas nitong balat. Ang puwersa noon ay kumawala at walang kahirap-hirap na binutas ang parte ng katawan na tinamaan nito. Tumalsik sa likuran ni Beast ang masaganang dugong isinuka ng taong buhayang kanina'y nagsasalita pa. Nang hugutin niya ang kanyang kamao ay siya ring pagbulwak ng marami pang mapula at mainit na dugo mula sa butas na nilikha niya sa katawan ng mabangis na hayop na iyon. Ang taong buhayang iyon ay nawala ng balanse at babagsak na sana ito kay Beast, ngunit muli niyang ikinuyom ang kanyang kanang kamao. Inikutan muli iyon ng kanyang silver aura at nang papalapit na sa kanya ang malaking katawan nito, marahan nang iginalaw ni Beast ang kanyang kaliwang paa at kasunod na noon ng isang liwanag na kulay silver na biglang humampas patungo sa malaking ulo ng hayop na nasa kanyang harapan. Ang malakas na hangin ay agad na kumawala at siya ay kasalukuyan ng nasa likuran ng bumagsak na kalabang ito sa isang kisap mata. Bumagsak ang buhayang, wasak na ang sikmura at kalahating parte na lang ang natitira sa malaki nitong ulo. Wala na itong buhay at hindi pa doon natapos si Beast. Hindi pa man nakakapaghanda ang mga kasamahan ng pinaslang niyang hayop. Isang mabilis at hindi makitang paggalaw ang kanyang biglaang ginawa. Nilampasan niya ang 5 pang mga taong buhaya at ang liwanag ng kanyang aura ay mabilis na nilampas at tinagusan ang katawat ulo ng mga ito. Hindi iyon makikita sa normal na pagtingin. Wala pang 1 segundo ay nasa likuran na ng mga ito si Beast na naliligo na ang buong katawan sa masaganang dugo mula sa mga ito. Ang mga kamao niya ay nababalutan ng kanyang silver aura. Doon ay bigla ring kumawala ang malakas na hangin at ang mga hayop na kanyang nilampasan ay tumalsik pa itaas, at sa pagbagsak ng mga ito ay isang karumal-dumal na massacre ang makikita. Wasak ang mukha ng bawat isa at ang lahat ng mga buhaya ay may butas sa katawan na kasing sukat ng kamao ang makikita. Lahat ng mga ito ay bumagsak ng sunod-sunod at ang lahat ay pawang mga wala ng buhay. Kung ikinasasaya ninyo ang pumatay ng mga tao, ikinasasaya ko namang paslangin ang mga tulad ninyo. Winika ni Beast na isa-isang nilapitan ng mga bangkay ng mga dambuhalang buhayang iyon. Isa-isa niyang binuhat ang mga iyon para ipaanod sa agos ng ilog. Nagalit bigla si Beast nang ipagmalaki sa kanya ng mga ito ang ginawa nilang pagpatay sa mga taong napadpad dito dati. Nagalit siya dahil sa pagtawa ng mga ito. Hindi man kilala ni Beast ang mga pinaslang nito, tila ginusto naman niyang bigyan ng hustisya ang mga ito. Ito ay sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga ito. Nang maipaanod na ni Beast ang lahat, ay dito na siya unti-unting kumalma. Ang kanyang silver aura ay dahan-dahan namang naglaho dahil doon. Kasabay noon ay ang kanyang pagtingala. Tinitigan niya ang kalangitang kasama ang mga bituin at ang maliwanag na buwan. Naamoy niya ang masangsang niyang amoy dahil sa dugo ng kanyang mga pinatay. Kaya naman mabilis niyang hinubad ang kanyang mga kasuotan at walang itinira ni isa sa mga ito. Nilinisan niya ito sa agos ng ilog
at nang mawala ang mansa ng dugo ay inilatag niya ito sa isang malaking batong malapit dito. Hindi niya alam kung kailan iyon matutuyo dahil wala namang araw. Pero wala siyang pakialam doon dahil susuotin niya ito bukas kapag sinimula na uli niya ang pagpunta sa bulkan. Sa kabila noon, alerto pa rin siya ng mga oras na iyon. Hindi rin naman niya pinigilan ng kanyang sarili na lumigo sa malamig at malinis na tubig ng ilog na iyon. Inalis noon ang kanyang pagod at tila ibinalik ang kanyang lakas. Umultaw siya sa ibabaw ng tubig at pagkatapos ay muli siyang sumisid. Nilabanan niya ang agos ng ilog at lumangoy ng salungat dito. Pagsasanay pa rin ito. Sabi niya sa sarili na buong lakas na ikinampay ang mga paa sa ilalim ng tubig. Kasabay rin noon ay ang mabilis sa paggalaw ng kanyang mga bisig at kamay. Ilang minuto niyang ginawa iyon at nang makontento siya ay pumunta na siya sa pangpang. Dahil nga wala siyang masuot na damit, naisipan muna niyang pumasok sa gubat upang gumawa ng pantakip sa maselang parte ng kanyang katawan. Umalis siya sa tubig ngunit nang maglakad na siya para pumunta sa gubat, isang babaeng may asul na buhok ang nakita niya sa kanyang daraanan. Nakatayo ito habang nakatingin sa kanya. Pero imbis na tumigil si Beast ay nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad at nilampasan niya ang tila na estatwang si Freya. Dumiretso siya ng walang lingunan. Tumakbo siya at mabilis na humanap ng malaking mga dahon. Kahit madilim doon ay nakahanap pa rin siya. Pinagbigkis niya iyon gamit ang isang baging nakapa niya at pagkatapos ay naghanap siya ng liwanag. Doon na niya iyon iniikot sa kanyang baywang para gawing kasuotan. Nang mapansin niyang ayos na ay saka na siya bumalik sa pangpang ng ilog. Balak niyang umidlip sandali. Ngunit ayaw niyang matulog sapagkat anumang oras ay pwedeng may mangyaring masama sa kanila. Seryoso rin siyang tumingin sa kagubatang nasa kabila ng ilog. Ramdam niyang may mga malalakas na hayop ang naroon. Alam ni Beast na hindi magiging madali ang pagpunta nila sa bulkan at tiyak niyang mapapalaban siya sa pagtawid nila bukas dito. Lumakad lang siya at hindi muli pinansin si Freya na nakatayo sa harapan niya. Nakakuyom ang kamao nito at nagdidilim ang paningin. Nilampasan na lang niya ito, ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay isang malakas na suntok ang naramdaman ni Beast na papalapit sa kanya. Isang mahinang hangin ang kumawala mula sa kaliwang palad ni Beast at sa kanang kamao ni Freya nang magtagpo ito. Mabilis na naigalaw ng binata ang kanyang kamay para sa lagin iyon. Pinagmasdan niya si Freya na nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Hindi siya sigurado pero parang mapula ang pisngi nito. Naaaninag niya rin iyon dahil sa liwanag ng buwan. Bastos ka, bastos! Bulalas ni Freya at mabilis na tumalon papalayo. Bakit hindi ka man lang nagdamit sa pagligo mo sa ilog? Bastos ka! Dagdag pa nito na tila asar na asar kay Beast. Hindi siya makapaniwala na makikita niya ang katawan nitong walang kahit anong saplot kanina. Kahit gustuhin niyang kalimutan iyon ay hindi niya magawa dahil nangyari na iyon. Pinagmasdan lang naman ni Beast si Freya habang nagtatalak ito sa kanya. Naninibago siya dahil ngayon lang niya nakitang ganito ang ugali nito. Ang Freya na palagi niyang nakikita sa paaralan at dormitoryo ay madalas na seryoso. Madalas ding nakikita niya itong nagbabasa ng libro. Alam din niyang nagsasanay ito sa kagubatan katulad niya. Ramdam din niya ang kagustuhan nitong maging malakas at alam niyang malakas nga talaga ito para sa isang babae. Subalit tila ibang katauhan na nakikita ni Beast sa babae ng mga oras na iyon na kasalukuyang nasa kanyang harapan. Nilapitan niya ito at pagkatapos ay naisipan niyang ipatong ang kanyang kamay rito. Iniisip niyang isa itong hayop na dapat niyang paamuin. Hindi naman nagawang umalis ni Freya nang nasa harapan na niya ang mas matangkad sa kanyang si Beast. Sandali ring umihip ang hangin at tila kinilabutan siya dahil sa lamig noon, lalo't nakasando lamang siya. Nakaamoy rin siya ng hindi naman mabaho, ngunit amoy ng isang taong tubig lamang ang ibinubuhos kapag naliligo. Naramdaman na lang nga rin niyang may kamay na pumatong sa kanyang ulo at biglang tinapik-tapik ang kanyang buhok nito. Dito na nga tila kumulo ang dugo ni Freya. Biglang kumawala ang asul niyang apoy sa kanyang kanang palad at pinagliwanag noon ang kanilang kinatatayuan. Beast, anong ginagawa mo sa buhok ko? Sinong nagsabing pwede mo iyang hawakan?
Makikita sa mukha ni Freya ang pamumula at dito na nga niya sinuntok ang katawan ni Beast na napakalapit sa kanya. Sumabog ang kanyang asul na apoy nang salagin ni Beast iyon gamit ang kaliwa niyang kamay. Wala siyang naramdamang masamang intensyon mula roon kaya hindi siya nag-alinlangang iharang ang kanyang kamay. Ayaw rin sana niyang magsalita dahil hindi niya ugaling gawin iyon, ngunit naisip niyang mukhang ayos lang din ang magsalita paminsan-minsan, lalo na sa mga oras na ito. Tila may nagbago sa iyo babae. Parang humina ang iyong presensya. May nangyari ba? Tanong ni Beast dito habang nakatingin lang siya na parang wala lang kay Freya na umuusok naman ang ilong dahil sa inis. Lumabas na rin ang berdeng aura ni Freya nang marinig iyon. Hindi lang iyon, ang kanyang hawak na apoy ay bigla ring lumaki. Si Beast ay mabilis na napaatras dahil dito. Nakaramdam na siya ng panganib matapos iyon. Sandali ring humangin at biglang nalaglag ang ilan sa mga dahong nakatabon sa kanyang kasilanan nang hindi inaasahan. Hindi pala maayos ang pagkakagawa niya rito. Napatingin saglit si Beast sa lumantad na parte ng kanyang katawan. Hindi niya iyon pinansin o tinakpan man lang, ngunit si Freya bigla na lang siyang pinagbabato nito ng mga bola ng apoy. Si Beast ay mabilis namang pinag-iiwasan iyon. Naging dahilan tuloy iyon ng sunod-sunod na may hinang pagsabog sa paligid. Sinamahan pa iyon ng sunod-sunod na pagliwanag dahil sa apoy ng dalaga. Umalis ka rito, magdamit kang hayop ka. Babae ako, babae. Malakas na sabi ni Freya na namumula ang mukha dahil sa galit, dahil din sa hiya. Sa lakas noon at dahil sa mga pagsabog ay naalarma sina Luke at Enma. Nagising ang dalawa at napabangon sila sa pag-aakalang may kalaban. Ngunit nang mapatingin sila sa pangpang ng ilog, doon nila nakita si Freya na hinahabol si Beast. Pinapaulan na nito ito ng kanyang bola ng kapangyarihan at hindi siya tumitigil hanggat hindi tinatamaan ang kinaiinisan niyang lalaking ito. Susunugin kita, wika ng dalaga habang tumatakbo. Si Beast, seryosong iniiwasan naman ang bawat isa sa mga apoy ni Freya. Patuloy siya sa pagtakbo habang gumagalaw sa kanyang baywang ang ginawa niyang saplot na yari sa dahon. Pagsasanay ito. Bulalas naman ni Beast na mabilis na pinapakiramdaman ang mga paparating na atake ni Freya habang siya ay tumatakbo. Nag-focus siya at inabangan ang bawat pagdating ng bola ng apoy. Sina Enma at Luke nagkatingin na naman dahil doon. Akala nila ay may kalaban ngunit tila wala naman. Humiga na lang sila uli at nagpaantok. Kailangan daw nilang magpahinga para sa paglalakbay bukas. Ganoon ba talaga si Freya? Tanong ni Enma na nakahiga habang nakatingin sa mga bituin sa langit. Hindi ko alam. Siguro. Sagot naman ni Luke na nakatingin din sa langit. Sandali rin siyang napaisip kung ano ba kaya ang nangyari sa dalawa nilang mga kasama. Pero hinayaan na lang niya ang kanyang pinsan. May ganoong pagkatao pala si Freya. Akala ko seryoso lagi ang isang iyon. Sabi naman ni Enma na ipinikit na ang kanyang mga mata. Gusto niyang makapagpahinga ng maayos. Ngunit medyo mahirap dahil naririnig niya si Freya na nagsisisigaw mula sa kung saan. Samantala, patuloy pa rin sa pag-atake si Freya kay Beast. Wala silang ideya kung kailan ito matatapos at si Beast, itinuturing naman itong pagsasanay. Ang dalagang si Freya, gusto naman niyang maturuan ito ng leksyon. Gusto niyang maalis ang inis niya rito sa pamamagitan ng pagsunog dito. Lumipas ang gabing iyon. Sa tagal ng paghabol ni Freya sa binata ay nakaramdam na siya ng pagod na naging dahilan upang magpahinga siya sa isang malaking bato na malapit sa tabi ng ilog. Hinayaan na lang niya si Beast at naisipan niyang matulog na lang muli sa ilalim ng maliwanag na langit. Ramdam niya ang hingal at pagod dahil sa mga nangyari. Ngunit kahit ipikit niya ang kanyang mga mata ay naaalala niya ang eksenang nangyari kanina. Automatiko tuloy na kumunot ang noo nito at ginulo ang buhok gamit ang dalawang kamay. Napabangon si Freya at naisipang umupo na lamang sa batong iyon. May mga mababangis na hayop sa kabila ng ilog na iyan. Mas malalakas sila kumpara sa mga buhayang muntik nang kumain sa inyo kanina. Napalingon si Freya sa tabi niya at nakita niya si Beast na nakaupo rin sa kanyang pineprestuhan. Kung kanina'y wala itong pantaas, ng mga oras na iyon ay balot na ang katawan nito ng mga pinagtagpi-tagping mga dahon. Buwaya? Muntik na kaming kainin? Tanong ni Freya na biglang nagtaka dahil sa paghabol niya kay Beast ay hindi niya napansing ang isang parte sa pangpang
ay may mga dugong nakakalat. Maayos na ang lahat. Pinagpapatay ko na sila. Wika naman ni Beast na nakatingin lang sa malayo ng mga oras na iyon. Anong pinagsasabi mo? Ani Freya na wala pa ring ideya sa sinasabi ng kanyang katabing tila isang taong halaman ng itsura. Tumingin kay Freya si Beast pagkatapos ay itinuro niya ang isang bahagi ng pampang. Nang makita iyon ni Freya ay mabilis siyang napatayo. Tumambad sa kanya ang napakaraming nagkalat na mga dugo. Samantala, habang sila ay nagpapahinga, sa kabila naman ng ilog ay naroon ang ilang nakatayong mga hayop. Tila nag-aabang lang ang mga ito base sa formasyon ng kanilang mga sarili rito. Tinalo ba nila ang mga buwaya? Tanong ng isa sa mga ito na may ulo ng isang tigre. Hindi ko pa rin masabi. Subalit sundin na lang natin ang iniutos ng ating hari. Winika ng kasama nitong isa ring taong tigre. Bukas, pagtawid nila rito, hulihin natin sila at dalhin ng buhay sa kuweba. Ika-37 kabanata. Hindi ugali ni Beast ang makipag-usap sa sinuman. Kahit nga sa mismong kaibigan niyang si Speed ay bihira lang din niyang gawin ito. Pero nang umagang maghahanda na uli sila sa pagtawid ng ilog ay napagpasyahan niyang sabihin ang kanyang kutob sa mga kasama niya. Kahit hindi niya gustong gawin ito ay naisipan niyang bigyan ng impormasyon ang mga kasama niya hinggil dito. May higit na malalakas na mga hayop sa kabila ng ilog na iyan. Posibleng kaya rin nilang mag-anyong tao at may pambihira rin silang lakas na kayang kitilin ang ating buhay. Seryosong winika ni Beast kina Luke at Enma. Suot na niya ang kanyang damit na pinatuyo sa tulong ng kasamahan niyang gumagamit ng apoy. Si Freya naman ay pasupladang sinabi rin sa dalawa ang ginawang pagliligtas sa kanila ni Beast kagabi nang sila ay mahimbing na natutulog dahil sa pagod. Sila ang mababangis na hayop. Nang makalaban ko sila, nakita kong hindi sila mag-aalinlangan na patayin ang sinuman sa ating apat. Dagdag pa ni Beast at tumingin siya kay Freya na katabi niya ng sandaling iyon. Paano tayo tatawid sa ilog na iyan? May kalakasan ng agos. Hindi iyan kakayanin ng mga kabayo. Tanong naman ni Enma na hinahaplos-haplos ang tagiliran ng kulay itim na kabayong kanyang sinakyan. Iiwanan na natin dito ang mga kabayong iyan, sabi ni Beast at pagkatapos ay naglakad na siya papunta sa gubat. Hindi na niya sinabi kung bakit kaya si Freya ay sinamaan ito ng tingin. Sumama kayo sa amin sa gubat, gagawa tayo ng bangka. At isa pa, kailangan nating paghandaan ang pagpunta sa kabila ng ilog na iyan. Wika ni Freya at naglakad na rin ito papunta sa gubat. Bilisan ninyo, kukuha tayo ng mga sanga. Dagdag pa nito at mabilis na hinabol ang seryosong si Beast. Napatingin si Beast sa dalaga. Napapaisip tuloy siya kung bakit tila nagiba ang ugali nito. Pero hindi na iyon mahalaga para sa kanya. Nang makakita siya ng isang mahabang bumagsak na kahoy ay agad niya iyong kinuha at inilapag sa isang tabi. Tumingin-tingin din siya sa paligid para maghanap ng mga bagin na magagamit bilang panali. Nang makakuha na sila ng sapat na mga kahoy ay dito na nila sinimulang gawin iyon. Sa tulong ng swordmanship ni Enma, naging madali na ang pagputol nila sa mga kahoy. Maayos ang pagkakaputol doon at ang haba ay tila sinukat gamit ang instrumento dahil pantay-pantay ang bawat isa nito. Si Beast naman ang nagtali noon at hindi naman siya nahirapang gawin iyon dahil sanay na siya sa gubat. Binuhat na nilang apat ang balsang ginawa nila at pagkatapos ay ibinagsak nila ito sa katubigan ng ilog doon. Sumakay na kayo, wika ni Freya na nauna sa tatlo sa pagsampa sa kanilang sasakyan. Paano tayo tatawid? Ang lakas ng agos. Kaya ba nating sagwanin iyan? Tanong ni Enma na umapak na rin sa tubig at sumakay sa balsang gawa nila na kasalukuyang gumagalaw-galaw dahil sa agos. Basta sumakay kayo. Look, ang sinabi ko, gawin mo kapag malapit na tayo sa lupa. Sabi pa ni Freya matapos sulyapan ng kanyang pinsang seryosong nakatingin din sa kanya. Ayaw sana ni Luke na inuutos-utosan siya nito pero mukhang tama ang sinabi nito. Nakasakay na silang apat at si Freya ay biglang may apoy na lumabas mula sa kanyang kanang kamay. Saglit pa ngang kinawayan ni Enma ang tatlong kabayo na nakatingin sa kanila. Nagpaalam siya sa mga ito habang si Beast ay seryoso namang pinagmamasdan ng mga ito. Nakapagpaalam na rin siya rito at sinabihan niyang bumalik na ang mga ito sa gubat. Ano, ready na ba kayo?
Kumapit kayo, wika ni Freya at ang tatlo ay umupo at mahigpit na humawak sa kanilang kinasasakyan. Sandali ring huminga ng malalim ang dalaga at pagkatapos ay pinagliyab niya ang kanyang apoy sa tapat ng tubig. Kumawala ang malakas na buga noon at sa lakas noon ay biglang umandar ng napakabilis ang sinasakyan nilang balsa. Napangiti si Enma habang hinampas siya ng hangin dahil sa bilis nila. Ngayon lang niya naranasan ang sumakay sa ganito at nagustuhan niya ito. Habang si Luke nakahanda na sa papalapit na nilang paghinto sa dulo, umusok na ang kanyang mga kamay at unti-unti nang sumama sa hangin iyon. Samantala, si Beast naman ay seryosong nakatanaw rin doon. Anumang oras na dumating sila roon ay kutob niyang aatakihin na sila ng mga kalaban. Kaya sa pagbaba niya ay mabilis na niyang ihahanda ang kanyang sarili para sa isang laban at ito ang kanyang gusto. Sa paglapit nila sa dulo ay siya naman pagkalat ng makapal na usok na dulot ng pagpapalabas ni Luke ng singaw. Malaking bahagi ng lugar na iyon ang binalot noon na umabot hanggang sa malaking bahagi ng pampang. Pinagawa iyon ni Freya sa kanyang pinsan upang makababa sila ng ligtas at upang maiwasan ang anumang sorpresang pag-atake mula sa kung sino mang kalaban na sasalubong sa kanila. Maging alerto kayo, mahinang sabi ni Freya nang makababa sila. Maingat silang naglakad paalis sa kanilang balsang sinakyan. Napatingin pa siya kay Beast na umiba ng direksyon ng lakad. Saan ka pupunta? Tanong agad ni Freya na hinawakan sa braso ang binata. Isang seryosong tingin lang ang ibinigay rito ni Beast, dahilan upang mapabitaw sa kanya ang dalaga. Hayaan mo ako, sabi ni Beast at pagkatapos ay nilamon na ito ng usok na dulot ng abilidad ni Luke. Napakatigas ng ulo, bahala ka nga. Inis na wika ng dalaga sa sarili nito at pagkatapos ay napatingin naman siya kina Luke at Enma na nawala na rin bigla. Nasira tuloy ang kanyang plano at nagkahiwa-hiwalay sila dulot ng usok na dulot ng singaw na pinakawalan ng kanyang pinsan. Mula naman sa kagubatang papasukin nila, naroon ng isang grupo ng mga taong tigre at grupo ng mga taong lobo. Higit din sa normal ang laki at taas ng mga ito. Nagniningas ang mga mata ng mga ito habang nakangisi. Makikita ang matatalas ng ngipin ng mga ito at ang laway na lumalabas mula rito. May malalaking mga bisig din ang mga ito at mukhang malalakas kung sa pisikal na aspeto ang pagbabasehan. Minamaliit yata nila tayo. Hindi ba nila alam na tayo ay mga hayop? Sabi ng isa na umamoy-amoy sa paligid. Hindi ang mga mata nila ang kanilang mabisang panghanap ng kalaban. Ito ay ang kanilang matalas na pangamoy. Naaamoy ko na ang isa. Mahinang winika naman ng isang taong lobong may makapal at maitim na balahibo. Hindi kasing laki ng katawan nito ang mga tigre, ngunit may taglay itong pambihirang bilis na sinamahan ng malakas na pisikalidad. Samahan ako ng ilan. Mabilis lang ito. Papabagsakin natin sila at pagkatapos ay dadalhin natin sila sa ating hari. Dagdag pa nito habang nakalawit ang mahabang dila. Dalawang mga taong lobo pa ang lumapit sa kanila at pagkatapos ay naglaho na ang mga ito mula sa usok na nanatiling nakabalot sa kapiligirang kinalulugaran nila. Sumama rin sa akin ang ilan. Naamoy ko na ang isa. Hindi ito kalayuan, ngunit nag-iisa siya, sabi ng puting tigre, at nagsilapitan sa kanya ang dalawa na katulad niya ngunit may tipikal namang kulay ng mga balahibo. Kasunod noon ay ang mabilis nilang pag-alis. Naghati rin sa tigtatlo ang mga natitira pang anim at pinuntahan kaagad nila ang kanilang mga target matapos maamoy nila ito. Maririnig din sa kagubatan ang kaluskos mula sa kung saan saan. Mula naman sa itaas, naroon na ang mga naglalakihang panikin na kasing laki ng tao na umiikot-ikot sa makapal na usok na makikita sa pangpang. Kung may pagkakataon tayong dagitin ng mga iyon, gawin natin. Mas mabuting tayo ang magdala sa hari ng mga taong iyan, sabi ng isa sa mga ito sa mga kasamahan niya. Seryoso na nga nilang hinahanap ang kanilang mga target at tila makikipagkompetensya sila sa mga hayop na nasa lupa. Sa itaas ng bulkan, naroon naman si Shin na seryosong pinapanood ang mga nangyayari sa apat. Nagliliwanag ang kanyang orange aura habang nakaupo sa ibabaw ng isang mataas na kalupaan sa bunganga ng alpamus. May isang hindi kalakihang puno ang nasa tabi niya na nagsisilbi niyang lilom mula sa nakalitaw ng araw sa silangan.
anumang oras ay pwede niyang ibalik ang apat sa dormitoryo. Kung may hindi magandang mangyayari sa apat, ay titiyakin niyang hindi na mauulit ang nangyari noong isang taon. Gusto niyang masiguro na maging ligtas ang mga ito kung sakali mang hindi magawa ng mga ito ang kanyang ipinapagawa. Samantala, tahimik namang pinapakiramdaman ni Luke ang paligid habang maingat siyang lumalakad. Nakita niyang naglalaho na ang usok sa kanyang dinaraanan, ngunit may ilang bahagi pa rin na nababalutan nito. Natatanaw na niya ang gubat, pero naisipan niyang hintayin ng kanyang mga kasamahan bago tumuloy rito. Nagkahiwa-hiwalay kasi sila dahil sa ipinagawa sa kanya ni Freya. Hindi man lang niya naisip na posibleng madamay kami sa ipinagawa niya, sabi ni Luke na biglang naalerto nang may kung anong naramdamang papalapit sa kanya mula sa itaas. Huli ka ngayon. Bulalas ng isang malaking paniki na biglang dinakot sa balikat si Luke at mabilis na inilipad pa itaas. Maririnig din ang malakas na huni ng mga kasamahan nito. Mga paniki, sambit ni Luke. Hindi na naman siya nagulat sa laki ng mga ito. Inaasahan na niya ito lalo't nakakita na siya sa kabilang bahagi ng gubat ng mga hindi pangkaraniwang mga hayop. Sinubukan niyang pumalag ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa kanya nito. Naisip niya kung magpapatuloy ito ay mahihirapan na siyang makababa dahil sa taas na niya mula sa lupa. Kinalmahan lang ni Luke ang kanyang sarili at bumuntong hininga siya. Pagkatapos noon ay biglang umalpas ang kanyang maliwanag na asul na aura. Kasunod din noon ay ang pagkawala ng mainit na steam mula sa kanyang katawan. Pinainit niya ang kanyang sarili at hindi nagtagal ay napabitaw sa kanya ang paniking sa kanya ay dumagit. Ang init! Bulalas nito na mabilis na nagpaikot-ikot sa paglipad habang umuusok ang mga paa. Nakangisi naman si Luke na lumapag sa lupa at bago pa man siya makapaghanda, nakaramdam na lang siya na may kung anong mga hayop ang mabilis na papalapit na sa kanya. Huli ka! Sambit ng isang boses sa kanyang mga tainga at kasabay noon ay ang paghapdi ng kanyang balikat nang maramdaman niyang may kung anong bumaon doon. May kumagat sa kanya. Napamulagat si Luke nang makita ang isang malaking ulo ng itim na lobo. Naamoy rin niya ang hindi kaaya-ayang amoy nito, kaya bago pa man ito mapunit ang kanyang balikat ay mabilis niyang pinainit ang kanyang sarili, dahilan para kumawala ang napakainit na steam mula sa kanyang katawan. Bulalas ng lobong iyon na mabilis na bumitaw unang kagat at tumakbo papalayo. Kasalukuyang umuusok ang bibig nito dahil doon. Ang init! Sambit nito na mabilis na lumingon sa ilog at kumaripas ang takbo papunta roon para hilumin gamit ang tubig ang init na idinulot ni Luke sa kanyang bibig. Iwinagwag ng taong lobong iyon ang kanyang bibig sa umaagos na tubig hanggang sa mawala iyon. Pagkatapos ay tumayo na muli siya ng maayos habang didila-dila ito sa kanyang labi. Kung ganoon, iyon ang iyong abilidad, ang painitin ang iyong sarili, ang maglabas ng mainit na singaw. Nararamdaman din niya ang tila pag-init ng atmosfera kahit pa sumisimoy na ang malamig na hangin ng umagang iyon. Ngumisi ang lobo at pagkatapos ay umalulong ito. Masama ang kutob ko rito. Sambit ni Luke na napahawak sa kanyang balikat dahil sa may dugong lumalabas mula sa mga sugat na nilikha ng lobong kumagat sa kanya. Nagliliwanag pa rin ang kanyang asul na aura habang ang kanyang steam sa katawan ay nananatili pa rin sa paglabas mula rito. Muli nga siyang napatingin sa kinatatayuan ng lobong kaninay kumagat sa kanya at dito'y naalerto siya sapagkat wala na iyon doon. Tingnan natin kung tatagal ka sa lakas namin, munting tao. Mahinang winika ng lobo sa tabi ng kanyang tainga. Nakaramdam siya ng kung anong pagpintig sa kanyang balikat. Mula iyon sa sugat na dulot ng pagkakakagat nito sa kanya. Nakalimutan kong sabihin, ang mga laway ko ay may kung anong pamparalisa at pampatulog. Kaya, wika muli ng lobo at dito na si Luke nakaramdam na may kung anong malakas na suntok na ang tumama sa kanyang sikmura. Sa lakas noon ay parang maiiluwanan niya ang kanyang lamang loob. Sinubukan niyang lumaban, ngunit sumuko agad ang kanyang katawan. Naglaho dahan-dahan ang kanyang aura. Nagdilim din ang kanyang paligid hanggang sa bumagsak siya sa bisig ng itim na lobong, doble ang taas sa kanya. Umalulong agad ang lobo ng malakas. At nasa harapan na kagad nito ang dalawa pang mga kasamahan. Ang mga paniki naman sa itaas ay seryosong pinagmasdan ang mga lobong iyon.
Naunahan tayo ng mga mababahong lobo na iyon. Wika ng isa sa mga paniki na hinayaan na lamang ang kanilang target na mapadpad sa kinukompetensya nilang hayop. Dalhin na ninyo iyan sa mahal na hari, sabi nito, at iniabot na niya ang walang malay na lalaking may blonde na buhok sa dalawa nitong kasamahan. Ngunit nang sasaluhin na ng dalawa ang katawan ni Luke, ay may kung anong mga matatalas na hangin ang biglang nagsilampasan sa katawan ng dalawang iyon. Saan ang galing iyon? Sambit ng itim na lobo, at sa pagtingin niya sa pinanggalingan noon ay may naramdaman siyang matalas na hangin tumagos sa kanyang braso. Sinugatan siya noon at mabilis na bumulwak ang dugo mula roon. Dalhin na ninyo agad iyan sa hari, sambit nito. Subalit ng pagmasdan niya ang dalawa niyang mga kasama ay nagulantang na lang siya dahil ang katawan ng mga ito ay naliligo na sa masaganang dugo na nagmula sa napakaraming pahabang sugat na bumukas sa mga ito. Mga mababahong lobo, seryosong sinabi ni Enma na makikitang wasak na ang pang-itaas ng kanyang kasuotan. Makikita rin sa matipuno nitong pangangatawan ang ilang sugat at dugo. May kagat din siya sa balikat at kagat din ito ng isang lobo. Mapangas ka, pinatay mo ang mga kasamahan ko, magbabayad ka sa akin. Umalulong pa ng malakas ang itim na lobong iyon at pagkatapos ay naglaho ito at lumabas sa harapan ni Enma na nakangisi. Hindi kita pwedeng patayin, pero papahira. Hindi na naituloy ng lobo ang kanyang sasabihin. Talaga? Seryosong sambit ni Enma na kasalukuyan ng papalapit sa mukha ng lobo ang kanan niyang braso na nasa anyo ng isang matalim na espada. Mabilis na umiwas ang itim na lobo. Gamit ang mabilis niyang pagtakbo ay lumayo agad siya ng ilang metro mula sa lalaking iyon. Ang atake naman ni Enma ay nagpakawala ng matalas na pwersa at dumiretso iyon sa kagubatan. Tinamaan nga noon ng isang malaking puno at hiniwa nito iyon ng patayo. Hinihingal ang itim na lobo habang pinagmamasdan ang pinsalang dinulot ng ataking ginawa ng lalaking iyon. Dito ay hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nakaramdam ng kaba kanina. Pakiramdam niya ay katapusan na niya ng oras na iyon, pero huminga siya ng malalim at kumalma. Hindi ako kaya ng isang ito, sabi ng itim na lobo na biglang ngumisi. Talaga ba? Seryosong tanong ni Enma na biglang lumitaw sa harapan ng matangkad na kalaban nito. Ang kanyang dalawang brasong nasa anyong espada ay malinis niyang binalutan ng kanyang green aura. Kasunod noon ay ang pagkawala ng malakas na hangin mula rito, at bago pa man siya matakasan ng kalaban, isang malakidlat na bilis ang kanyang biglang ginawa. Nilampasan niya ang katawan ng kalaban habang ang guhit ng kanyang dalawang espada ay tumago sa kalamnan nito. May berdeng manipis na liwanag ang lumampas sa katawan ng itim na lobo. Tila bumagal din ang oras dahil doon, at sa pagbalik ng paligid sa realidad ay siyang pagkawala ng malakas na hangin sa buong lugar. Two sword style, endless punishment, sambit ni Enma, at ang katawan ng lobong nasa kanyang likuran ay nahati sa dalawa. Umalis sa baywang nito ang itaas na bahagi at bumagsak sa buhanginan na wala ng buhay. Umihip ang hindi kalakasang hangin at si Enma ay nananatiling kalmado. Patuloy rin sa paglabas ang kanyang green aura. Naglaho ang kanyang brasong espada at mabilis na pinuntahan si Luke na kasalukuyang walang malay. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang may pagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.